the sun does not appear, I will be here. If in the dark we lose sight of love, hold my hand and have no fear, 'cause I will be here. I will be here when you feel like being quiet, when you need to speak your mind. I will listen and I will be here when the laughter turns to crying, through the winning and losing and trying, we'll be together, 'cause I will be here. Tomorrow morning, if you wake up and the future is unclear, I'll be here. Just as sure as seasons are made for change, our lifetimes are made for years. And I will be here. I will be here. You can cry on my shoulder. Amen. Ang pagpapalang Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkait ng Espiritu Santo naway sumunyo lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, kapin po natin ngayong hapon si Rose Ann Sadirit upang tanggapin ang sakramento ng kasal. Ialay po natin mga panalangin upang salpo'y bigyan ng Diyos ng isang matatag, mabungang pagkasama. At bilang paghanda sa ating banal na pagdiriwang, magsisi tayo sa lahat po ng ating pagkakasala. Inaamin ko sa mapiring Diyos sa inyo mga kapatid, na nabaho kong nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo mga kapatid Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patabayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kami,
Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, yun talaga ng pag-iisang dibdib ay maging sagisag ng pag-ibig ni Kristo sa kanyang banal na sambahinan. Sa buhay pinagutong din na sa Dirit at Rose Ann, na umako sa banal na Japan ng kasal, naway may babaw ng pinahayag na pagmamahalan. Pamagitan sa Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpatawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat at makinig sa mga salita ng Diyos. Kaya lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa himpapawid. Inilapit sa tao at ipinawaya dito ang pagbibigay ng pangalan ng mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan nila. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mailap. Ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. Kaya pinatulog ng Panginoon ang tao, samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinahilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, "Sa wakas, naririto ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto." Babae ang siyang tatawag sa kaniya sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa sapagkat sila'y nagiging iisa. Ang salita ng Diyos. Salmong tugunan, ang atin pong itutugon, mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat taong sa Panginooy may takot, ang maalab na adhikay sumusunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan, ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Tugon, sa tahanan, ang asaway parang ubasan na mabunga. Bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak niya. Ang sinuman kung Panginoon ay kusang susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Tugon, mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makikita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Ang magiging iyong apo, nawa ikaw ay abutin, naway maging mapayapa itong bayan ng Israel. Tugon, magsitayo po ang lahat sa pagbibigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, may mga parasyong lumapit kay Jesus at tinangkansiluin siya pamagitan ng tanong na ito. Naayon ba sa kautusan, iwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba niyo nababasa sa kasalatan na simulay nila may kapal lalaki at babae? At sinabi dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y maging isa. At hindi sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag pag-iwalayin ng tao. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat at makinig sa homilya. Kurso na binabati ko sa Dirit, ano? Dirit. Peculiar ang pangalan sa Dirit, no? At Rose Ann, no? Kanyang pag-isamdib. Maligaya ba kayo? Parang malungkot si sa Dirit, no? Dapat masaya, no? Okay ka lang. Alright. Sa Dirit, may ako tatanong sa iyo, no? Pwede bang malaman kung gaano ka katagal ng ligaw kay Rose Ann?
yung tagal ng panliligaw. Kaya ako naitanong, kasi sa panahon ngayon, napakadali mag-boyfriend, mag-girlfriend. Paano yan? Ngayon, nakasakay lang sa UB Express, no? Mula Baliwag hanggang Cubao, pagbaba ng Cubao, mag-boyfriend na. Ganun kadali niya. No? Nagkatabi lang sa upuan niya. Ano? Ganun kabilis. May alam ako, sa cellphone lang nakakilala. Cellphone. Maghapon, nagpalitan ng chat o text messages. No? Bago gumabi. Sinasabi ng lalaki doon sa babae, I love you, chup, chup, chup. Meron pang chup, chup. Ano? Sagot na yung babae, I love you too, mama. Cellphone lang yun. No? Ganun ka, moderno ngayon. No? Ibang-iba ng panahon ng ating mga tatay at nanay. Yung mga tatay natin, bago yan sinagot ng ating mga nanay, bumibilang ng taon. Naninilbihan pa yung tatay natin, no? May igib, tibak ng kahoy, no? Kaya ba tatay mo, Rose? Hindi. Patid mo, tsuhin mo. Usually, taon binibilang, no? Mga tatay natin bago sagutin ng nanay. Ngayon, nagkatinginan lang, mag-boyfriend na, gano'ng kabilis nga, ano? Kaya nga itanong ko sa iyo sa dirit, gano'ng katagal ka nanligaw kay Rose Ann? 1 month. Ha? 1 month. 5 months naman pala. Kala ko 1 month eh. 5 months. Alright, 5 buwan. Pwede malaman. Sinabi ba kay Rose Ann yung salitang mahal kita o I love you? Sinabi mo yon? Hindi mo sinabi? Hindi mo sinabing I love you? Ha? Okay, binabawi mo, sinabi mo na. Kasi importante yung sabihin sa babae, I love you, no? Di ba? Sinabi mo yon. Alright. Na Rose Ann, nung sabihin kang I love you ni Sadirit, ano naging sagot mo? Ha? I love you too. Hindi ka na nagpakipot ng konti. Sagot na kaagad. Alright. Kasi may iba ang babae, teka muna, pag-isipan ko. Di ba? Meron ganon. Ikaw, sagot na kaagad. Baka mawala pena kung ano yung sagot. Ano? So, nung sagutin mo si Sadirit, doon pa lang kayo naging magkasintahan. Nung wala pa yun, hindi pa eh. Magkaibigan lang kayo eh. Pero nung sagutin mo yung kanyang pag-ibig, naging kayo na. So yung pag-ibig ni Sadirit, yung pag-ibig mo, pinag-isa, pinagsama, no? Naging kayo na. Andun yung essential. Ano yun? Yung love. No? Yung love mo, ang love mo, Rose, yun. Pinag-isa, naging kayo na. Magkasintahan pa lang yun, no? Importante na yung love. Sa kasal ngayong hapon, ganyan din. Importante yung love. Kasi, hindi ka pwedeng mapakasal ng walang love. Kung sabihin sa akin ngayon ni Rosan, nabigla lang siya, no? Mag-uwian na tayo, no? Uwi na kayo sa Santa Maria, no? Pero bakit kayo nandito? Para sa harapan ng inyong mga magulang, ninang at ninong at ang ating Panginoon, ipahayag nyo yung pag-ibig sa bawat isa. Then, sa buhay mag-asawa, importante din yung love. No? Bakit? Yun ang bonding nyo eh. Yun yung commitment nyo, pag-ibig. At yun ang unang ipapayo sa inyo. Ingatan nyo sa puso nyo ang inyong pag-ibig. Huwag yung hayaang mawala. Dahil kapag nawala ang pag-ibig nyo sa puso nyo, mas malamang magkahiwalay kayo. No? Sa lang dahilan kung bakit yung mag-asawa nagkakahiwalay, hindi pinansyal. Hindi dahilan yun. Hindi personality. No? Bakit nagkakahiwalay? Nawala na yung pag-ibig sa puso. Tandaan nyo yan. Hanggat mayroong pag-ibig sa puso nyo, maski marami kayong pagsubok,
kakayahan nyo. Yung sinatawag sa English na the power of love. Love is so powerful na even kayo maraming pagsubok, kakayanin nyo, handon yung pag-ibig. Kaya tsakin nyo lagi yung pag-ibig sa puso nyo, lalo ka na sa dirit. Lagi mo sabihan si Rosa ng I love you. Hindi ngayon, araw-araw ang buhay mo, I love you. Ano? I love you. Paggising mo sa umaga, the first thing yung dapat banggitin kay Roseanne ay hindi yung timpla mo ko ng kape. Bago kape, I love you muna. No? Pag walang I love you, Roseanne, wag mong ipagtimpla ng kape. Sabi mo, bahala ka sa buhay mo. Dapat assurance ng pag-ibig, nandun yung love. Alright? Pangalawa, bukod sa love, sasabuhin tinatawag na sa Ingles na fidelity. Katapatan. Papangako niyo mamaya yun. Kayo magiging tapat sa habang buhay. No? Hindi tapat sa buwan, sa taon, kundi tapat habang buhay. Ano ba yung katapatan o fidelity? Ibig sabihin nun, sa dirit, tanging si Roseanne lang ang babae sa buhay mo. Alright? Kung dati marami kang chicks, no? Ilan ba naging girlfriend mo sa dirit? Konti lang. Bilangin mo, sabi mo sa akin, yung konti lang. Ha? Ilan? 5. Ilan? 3. Alright. Pang-ilan si Rose? Pang-4. Alright. Alam ba ni Rose yun? Meron kang 3 naging girlfriend. Alright. Nasaan yung 3? Handun sa likod. Nag-iiyakan doon sa likod. Lahat sila ay pakasalan. Isa lang. Yun. Si Rose lang ang maging babae sa buhay mo. Huwag mong gawin malalaking bukod sa asawa. May sideline pa. May iba pa. May mga lalaking ganyan. Tapos, sabihin sa mga barkada, mga pare ko, okay, 3 asawa ko. Para bang sikat siya, 3 asawa niya. Iyon ay pagsuway sa pangako ng katapatan sa bawat isa. No? Of course, nandiyan yung pagsubok. Di nawala yun eh. Susubukin kayo sa katapatan. No? Tayo, Roseanne, maski may asawa ka na, meron pa lalaki manliligaw sa iyo. May mga lalaking nanliligaw ng babaeng may asawa. Nangyayari yun. Tayo sa dilit, may babaeng mas may asawa ka, magpapakita ng motibo sa iyo. Nangyayari yun. Kaya mahamon sa buhay ang pagiging tapat sa bansa. Bakit ba nagkahiwalay si Paulo Contis at si LJ Reyes? No? Mga artista. No? May dumating eh. Sino naman sa buhay nila? Si Ian Santos. Ayun, nagkahiwalay. Okay, chismoso ako sa mga artista. Bakit nagkahiwalay si Derek Ramsey at si Andrea Torres? No? Dati sila, di ba? May dumating. Sino? Si Ibong Adarna. Si El Adarna, nagkahiwalay. Yung mga latest, bakit nagkahiwalay si Catherine Bernardo at si Daniel Padilla? 11 years na magkasintahan, nagkahiwalay. Si Kim Chiu, sa si Yan Lim, 12 years, magkasintahan, nagkahiwalay. Mahamon eh, no? Pero huwag kayong tumulad sa mga artista, hayaan nyo sila. Kayo ay manatiling tapat hanggang sa wakas. And then, pangatlo, ilagay nyo sa buhay nyo ang ating Panginoon. Isama nyo sa schedule sa buhay nyo ang Panginoon. No? Bakit? Ang pag-asawa hindi madali. Meron niyang pagsubok. No? Pag dumating ang pagsubok sa buhay nyo at kasama nyo ang Panginoon, hindi kayo dapat na mabahala. Sa unang taon, wala kayong problema. Masaya kayo. Very sweet kayo. Pag kumakain kayo, magkasabay. Pag kumakain, susubuhan pa ng kutsara. Sweet na sweet. No?
Ang tingin mo kay Rosan, no? Unang taon, parang si Bea Alonso. Ikaw, ang tingin mo kay Sadirit, no? First year, tingin mo John Lloyd Cruz. Masaya. Anong masaya? After 3 years, baka mabago tinginan nyo. Kung sa first year, ang tingin mo kay Rosan ay Bea Alonso, after 3 years, ang tingin mo sa kanya, Bella Flores, amigan. Bang kontrabida na. No? John Lloyd Cruz, ang tingin mo, first year, after 3 years, ang tingin mo sa kanya, kay Sadirit, Paquito Diaz natin man niya, bang kontrabida na. Aaway na kayo, kakasagutan kayo, tampuhan. Kasi sinasabihan mo si Sadirit, ka nga dyan, pangit-pangit mo. Mga ganun salita. Ibig sabihin na, lumilitaw na ang iyong problema. Lumilitaw na problema sa inyong relasyon. At kung kasama niyo ang Panginoon, maski bagyong Yolanda, dumating sa buhay niyo, makakaya niyo. Bakit? Kasama niyo ang ating Panginoon. Kaya meron kayong sanang time to pray to our Lord. Pray to Jesus. Meron kayong time to worship our Lord. Dahil siya mismo magsasabi sa inyo, don't be afraid. Huwag kayong matakot. Kasama niyo ako. Kaya include Jesus sa inyong buhay. Kasama niyo sa schedule niyo. Alright? So yung tatlong aking binanggit, yung love, yung fidelity, Jesus Christ. Itong tatlong ito yun sa buhay niyo, naiwala ko magiging matatag kayo at example o ehemplo sa buhay mag-asawa sa ating lipunan. Amen. Ngayon po mga kapatid, atin ang sisimulan ang seremonyas ng kasal. Tinatawagan ko po yung candle sponsors para magsindi ng kandila. Minamahal kong Rosan at Sadirit, sa binyagan kampi, nakisa kayo sa buhay at pananagutan ng ating Panginoon. Sa ating maliwang nitong banal na misa, kayo muli nagsalo sa hapag ng kanyang pagmamahal. Ngayon naman, kusang loob kayo dumudulog sa ating sambayanan, umihiling ng panalangin upang inyong panghababuhay na pagbubuklod ay pagtibayin ng ating Panginoon. Sadirit and Rosa, hiniling ko ngayon na inyong buong katapatang ipahayag ang inyong damdamin sa isa't isa. Roseanne, bukal ba sa iyong loob yung pagparito o pamakisandib si Sadirit na iyong pakamamahalin, paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Sadirit, bukal ba sa iyong loob yung pagparito o pamakisandib si Roseanne na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Kamandaloy na kanda na gumanaw sa inyong panagutan sa buhay, sa simbahan at sa bayan, na umaasa ang araw gini masupling, ibibigay sa inyo ang pang may kapal upang sa inyong palakihin bilang mabuting mamayan ng Kristiyano. Opo, Father. Opo, Father. Minamahal ko Roseanne at Sadirit sa harap ng Diyos, ng iyong mga magulang, ninong at ninang at ang ating sambayanan. Kayo ngayon ay maghahawak ng kamay at ipahiyagan yung itim-itipan ba ng sakramento ng kasal. Sweet na sweet. Sweet ba kayo o sweetie kayo? Dapat sweet. Ha? Alright. Roseanne, sumasayong kabal maging asawa si Sadirit. Mga narito rin sunod sa batas at talintunin ng ating banal na simbahan. Opo, Father. Buong puso ba ang pakul sa kanya ng sarili bilang kanyang may bahay? Opo, Father. Ikaw ba'y nakalambalikatin sa pili niya ang panagutan ng buhay may asawa? Opo, Father. Sadirit, sumasayong ka ba na maging may bahay si Roseanne na narito rin sunod sa batas at talintunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso ba ang pakul sa kanya ng sarili bilang kanyang asawa? Opo, Father. Ikaw ba'y nakalang balikatin sa pili niya ang panagutan ng buhay may asawa? Opo, Father. Alright? Sabay kayo, sumod kayo
sa aking sasabihin, no? Sabay kayo. Ama namin, kami po Kami po ay iyong loobin, ay iyong loobin, magkaisa magkaisa ng kalooban at damdamin ng kalooban at damdamin mula ngayon mula ngayon sa hirap at ginhawa, sa hirap at sa karamdaman at kalusugan, sa lahat ng araw ng aming buhay. Bilang kapatunay ng simbahan, pinagtitibay ko at binabasbasan ang malataling puso na inyong pinaglipan sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ngayon ay ating babasbasan ang inyong mga sinsing at mga aras. Tama namin mawain, basta po niyo at gupin malingkod ng Sina Rosan at sa Dilit. Sa pagkalaban ng sapat na kabuhayan sinasagisag ng mga aras na ito, pagkakamit ng buhay na walang hanggan, alang-alang kay Kristo na aming Panginoon. Amen. Ama naming mapagmahal, basta po niyo at lingapin malingkod ng Sina Rosan at sa Dilit, imarang sila magsusot mga sinsing na ito. Maging kawangis po sa wagas ng pag-ibig, walang mali ng katapatan, alang-alang kay Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Okay, sa Dilit, ikaw una magsuot ng singsing sa left finger ni Roseanne at bago mo isuot, meron kang sasabihin sa kanya. Sige, hawakan mo yung kanyang daliri. Pakibasa mo to. Kailan may di kita Roseanne, kailan may di kita pagtataksilan. Isuot mo at pakaingatan ng singsing na ito na siyang tanda ng aking pag-ibig at katapatan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Alright. Ikaw naman, Roseanne, magsuot ng singsing sa left finger din ni sa Dilit at bago mo isuot, pakibasa mo. Sa Dirit, kailan may di kita pagtataksilan. Isuot mo at pakaingatan ang singsing na ito na siyang tanda ng aking pag-ibig at katapatan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Alright. Suot mo ang singsing. Okay, sa Dilit, bago ibigay yung mga aras sa kamay ng asawang si Roseanne, pakibasa mo. Roseanne, kailan may di kita pababayaan. Inilalagak ko sa iyo itong mga aras na tanda ng aking pagpapahalaga at pagkalinga sa kapakanan mo at ng ating magiging mga anak. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tinatanggap ko ito at nangangako akong magiging iyong katuwang sa wastong paggamit at pangangasiwa ng ating kabuhayan. Alright, ibigay mo sa Dilit kay Roseanne ang mga aras. Bigay mo sa kanya. Yan. So, sinali mo yung aras sa asawa mo. No? Binigay mo na. No? May ibig sabihin yan. Kung bakit yung aras binibigay doon sa asawa. Nililipat. Ibig sabihin niya, simula ngayon, yung lahat ng mga sweldo mo, mga bonus mo, magpapasko, entrega kay Roseanne. Okay? Okay sa'yo? Parang masama loob mo. Kasi ngayon kayo mag-asawa na, ang lahat na yung maiipon, pupundar, kung tawagin sa English, ay conjugal property. Conjugal inyong pareho. Kasi ipon yun eh. No? Pero ang maghahawak, magmamanage, mag-iingat, yung babae.
si Roseanne. Alright? Okay sa'yo. Kasi masama titig mo sa akin para... ano? Saan ba trabaho mo? IT. Ang sweldo mo ay pamagitan ng ATM. No? O ATM, di ba? Pag sumasweldo ko, ATM. Yung ATM mo, nasaan ngayon? Nasa iyo pa. O, yun. Mamayang gabi, susurrender mo na yan kay Roseanne. Bibigay mo na, no? Roseanne, pag hindi binigay sa'yo, malaman ko, pupuntahan ko sa paribigay. Siya na maghahawak niyan. Siya na mag-iingat. Wala ka nang pakialam doon. Sa misis mo na yan. Siya na mag-iipon. Now, kung makailangan ka ng panggastos, kailangan mo yun. Nalapit sa asawa. Hihingi. Pag hiningan ka man, Roseanne, wag masyadong napakaigpit. May mga misis, sobrang higpit sa pera, gumagapang mister, makahingi lang. Huwag na magbigay ng sapat sa asawa. Yun ang sabihin ng aras. Alright? Ikaw, Roseanne, ang matrabaho mo? MedTech. O yan. Yung mga sweldo nyo, iipunin nyo yun, no? Para sa inyo. Pinabukasan. Alright? Maaari na po magsigo mga ninang at ninong at magulang, Rose at Padilit. Kayo naman ay luluhod. You're my, always you're my, forever you're my reality. You're my sunshine, you're my best times, you're my anomaly. And I'd choose you in 100 lifetimes. I choose you in 100 worlds. I'd find you, and I'd say I do for the rest of my life with all Patibay nawa ng pag-ahin na yung ginapang saluhan, ang balataring puso ni Nasa Dirit and Roseanne, ang bigis ng pag-ibig na yung binigay na ipatuloy magpit at tumibay. Pamagitan sa Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa Dirit and Roseanne, natanggap niyo na ang banal na sakramento ng matrimonyo. Kaya muling biling ko sa inyo, magmahalan kayo at maging tapat sa bawat isa habang buhay. Sa Dirit, si Roseanne ay ibigay sa iyo ng Diyos ng kanyang magulang para paligayahin, paglingkuran, hindi para paiyakin o gawing patsimbag, no? Ang babae minamahal, sinusuyo, hindi sinasaktan. Roseanne, sigapin maging mabuting may bahay sa iyong asawa. Mabuting ina sa inyong magiging mga anak. Ilan ba yung plano yung anak? Sa Dirit, ilang anak ba gusto mo? 2? 3. Tumawad ka pa isa, no? 3. Roseanne, ilang anak ang gusto mo? 2. Alright. 3 plus 2 equals 5. 3 tsaka 2, tsaka 5 ang anak niya. Ano? You know, in the Bible, children, tinuturi na blessing from God, blessing from Yahweh. Alright? Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin Ang Diyos amang makapangyarihan naway magbigay sa inyo ng kagarang dulot ng mga anak na sisilang at ang kanyang kasiyahan ngayon at magpasawalahanggan. Amen. Ang bugtong na anak ng Diyos naway sa itungwang sa urapan at kaginawahan ngayon at magpasawalahanggan. Amen. Ang Espiritu Santo na magdulot pag umapo sa inyo
ngayon at magpatula hanggan. Amen. Paparayan kayo na makapangyarihan Diyos ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. Hoy, Dirit, yung belo ni... Taas mo, yung belo ni Bea Alonso, hindi ka makakakis yan. Yung belo, ano? Taas mo. Alright? Ayusin mo, no? Ngayon, holding hands. Siyempre, shoot mag-kiss kayo, holding hands. Kapag sinabi kong action, saka pa lang kayo magkikis. Alright? So, action. Kiss na. Palapakan natin mga kapatid sa Dirit, Rose Ann, bilang ating pagbati sa kanila. To the love of my life, sometime in July 2018, I still vividly remember I was just swiping left and right in one dating app, and then now I am marrying the one I matched with. Who would have thought na sa Tinder pala natin makikilala ang isa't isa? I didn't expect much kasi nga sa Tinder lang nakilala. Kala ko chat-chat lang, pampalipas oras, but now here we are. When we were just dating, lagi mang sinasabi sa akin na mahal mo na din lahat ng mahal ko. I just brushed it off. In my mind that time, napakapag-good shot naman ito, masyadong pa-impress. Pero habang tumatagal, na-realize ko, totoo pala. Nakita ko paano mo minahal lahat ng mahal ko sa buhay. Mula sa doggies hanggang sa ina. Lalo akong bumilib ng mga panahon na mahina na ang ina. Kailangan ng buhatin para ibangon. Kahit natutulog ka at gigisingin para ibangon ng ina, never ka nagreklamo. Pag may sakit ang doggies, karami kita sa pag-aalala at pagdala sa vet. Kahit nung nawala si Kuya Bobby, ramdam na ramdam ko yung lungkot mo, ganon din kay Kalipoy. Isa din sa hindi ko makakalimutan, yung hirap mo nung nawala si Serge. Nag-work ka habang nagbabantay tayo sa gabi. Alam ko yung pagod, puyat, at hirap mo pero never ka nagreklamo. From that moment, alam ko na, you are the one. Malungkot man ngayon na wala dito si Serge, pero alam ko masaya siya. Dahil matagal na niya ang gustong mangyari to. Dahil sabi nga niya, wala na siyang masasabi sa'yo. Thank you is not enough to tell you how grateful I am for all that you do. Since day one hanggang ngayon, hindi ka nagbago. You have been very considerate, very understanding, very gentle. You never invalidate my feelings. Distance has never been our problem because you always make me feel nakasama kita. I never felt alone. Ilan lang yan sa mga nagawa mo para sa akin, para sa amin. Hindi ko naiisa-isahin pa dahil sobrang dami. Sobrang thankful ko na ikaw ang binigay ni Lord sa akin. You really make things easier for me, Ebe. You make my life bearable. I wouldn't be where I am now if not because of your support. You let me spread my wings to reach my dreams. I will, likewise, do the same for you. I am always here to support you in all your endeavors. As we enter the next chapter of our lives, I am very excited because I know it's you. It's you who will be with me for the rest of my life, my forever partner. It's you who will be the father of my future kids. I don't feel anxious because it's you. We may face problems in the future, but I know we will get through it because it's you I am with. You have been my best friend, my confidant, and my soulmate. Thank you for all that you do, Ebe. Today,
surrounded by people who love us, I choose you. I am proud to be your wife. I vow to support you, push you, inspire you, laugh with you, and above all, love you. I promise to be your cheerleader, your partner in growth, and your anchor when life's water gets rough. You will always have me. I am and will forever be your number one fan and enemy. Love you, Ebe. You're the best ever. Sobrang haba nun. Sa kanya, English. Sa akin, Tagalog. Mahal kong Ann, Ebe, unang-una gusto kong magpasalamat sa harap ng Diyos at lahat ng mahal natin na nandito ngayon para dumalo sa ating kasal. Ebe, ito na ang pinakahintay natin na panahon talaga. Finally, we can say, looks like we made it. At ito na nga, ikinasal na tayo. I still remember our dating stage na kailangan kong mag-travel 3 to 4 hours para lang makita ka at ihatid ka pa uwi kahit hating gabi na. Alam mo sa sarili mo at sinasabi ko sa'yo, natakot talaga ako. Pero nilalakasan ko lang ang loob ko para sa'yo. Kaya pagkatapos kitang ihatid sa bahay nyo, karipas talaga ang takbo ko. Maraming salamat for being with me and standing by my side when I had little to offer. Thank you sa pagmamahal na walang kondisyon, sa sakripisyo at sa pag-unawa sa mga panahong may pagkukulang ako. Ikaw ang dahilan kung bakit ako mas lalong nagsumikap sa buhay. Sa tuwing napanghihinaan ako ng loob, andyan ka palagi para ipaalala sa akin na, Bebe, kaya mo yan. Sa mga panahong wala akong maibigay kundi pangarap, niyakap mo iyon na parang totoo na. Bago ko sabihin ang pangako ko, patawarin mo sana ako. Dahil pagkatapos ng kasal natin, alam kong pagpapawisan ka. Mababasa ng pawis ang damit mo at hihingalin ka. Sa paglakad at pagpalit mo ng apelyido, magiging ganap ka ng Mrs. Mendigoria. Ngayon, habang hawak ko ang kamay mo, nangangako akong hindi kita bibiguin. At pagkatapos ng kasal natin, alam kong hahawakan mo din ang dalawa kong kamay. I promise to love you even more than I ever have before. I promise to be by your side through every joy and sorrow, every success and challenge in life. I also promise that no matter how tough times may get, I will never leave you. I will be your refuge and your shoulder to lean on, and the first person to bring you happiness every morning. Bebe, ang lahat ng ito ay nagsimula sa isang simpleng swipe, pero dahil sa iyo natutunan ko na ang tunay na pagmamahal ay hindi isang pagkakataon lang. Ito ay isang pangako. Ikaw ang pangako ko ngayon at magpakailanman. I love you. I've been afraid, been alone, been undone. I've been on fire, flying high as the sun. In a world where things come and go, the only thing I've ever known is true. Oh, is you. I've been the prince